Yung mapagbibigyan ng galit ko sa binigay nila ni Babarom sa akin. Masasalo niya lahat yung galit at saka inis. Yung kalaban ko yan, pag matamaan ko yan, putol ulo yan. John Riel Cuadro Alas Casino. Your son Ruque Camela. Nagati ka po mga laban, A3 Boxing TV. Ngayong Oktubre, isang panibagong kabanata na naman ni Cuadro Alas ang mapapanood ng mga Pinoy fans. Dahil balik aksyon na ang halimaw ng Pinas, John Riel Casimero. May 34 na panalo at 23 dito ay tinapos niya sa knockouts. Beautiful shot. And he's hurt badly hit. Another nice uppercut. Yep. Wala na. Matapos pumirma sa Kameda Promotion sa Japan, agad siyang binigyan ng malaking laban. At hindi basta-basta ang kalaban, ang pinakamalakas na pambato ng Kameda clan mismo. Si Casimero, isang 3-division world champion. 8 taon na hindi natatalo, 12 bansa na ang dinayo, at lahat ng kanilang mga kampeon, pinabagsak. Sa huli niyang laban sa Japan, pinatulog niya ang Mexican knockout artist na si Saul Sanchez, kung saan nagulat si Naoya Inoue. Oh, I'm strong, man. Inoue! Yeah, the real monster, baby, the real monster. Man! You're a monster? No, you are no monster. You are a Chinese, Japanese turtle. No monster. Kaya mula noon, umiwas na ang monster. Pati na rin si Bob Arum, ayaw nilang labanan si Casimero. Ngayon, ika-25 ng Oktubre, 2025, sa pagbabalik ni Cuadro Alas, haharapin niya ang malahiganting Hapon na si Kyonosuke Kameda. May 15 panalo at 9 na knockouts, may tangkad na 5 talampakan at 10 pulgada kontra sa 5 feet 4 inches na si Casimero. At hindi basta-basta si Kameda, pinahirapan niya ang #1 contender na si David Picasso at nakalaban pa ang 2-division world champion Luis Neri, ang unang nagpabagsak kay Naoya Inoue. Para mas maintindihan nyo kung gaano kabagsik ang Cuadro Alas, balikan natin ang laban niya kontra sa undefeated knockout artist na si Duke Micah. May 24 na panalo, 19 na knockouts at wala pang talo. Ito ang boxer na pumalit kay Naoya Inoue sa na-cancel nilang laban ni Casimero. Sa laban na yan, nagbanta pa si Micah na patutulugin daw si Casimero at aagawin ang titulo. People will see a good boxing and I think I'll give good performance and I'm gonna bring the title back home to Ghana. Pero sagot ni Casimero, si Micah daw ang sasalo sa galit niya kay Inoue at Bob Arum. Yung mapagbibigyan ng galit ko sa binigay nila ni Babarom sa akin. Si Micah talaga yung yung masasalo niya lahat yung galit at saka inis. Sa laban na naganap sa Mohegan Sun Casino, Uncasville, United States. Round 1, agresibo agad si Micah, nakapataman ng malalakas na suntok, pero parang warm-up lang ito kay Casimero. Bumawi si Cuadro Alas, umatake at napaatras si Micah. Ramdam agad ang lakas na suntok ng Pinoy. Round and these two 118-pounders are capable of doing it. What a pace to kick off this time. Round 2, matinding palitan ng suntok, gusto nilang tapusin ng maaga ang laban. Pero habang tumatagal, mas lumalakas at bumabaon ang bawat tira ni Casimero. The fact that he's the champion, you just knew this was going to be a war, which it is. Mula
Mula sa mabilis na pinakawalan ni Casimero, bagsak si Mika, tumayo pa, pero halatang malambot na ang tuhod. Bago natapos ang round, nangasar pa itong si Micah, naglabas ng dila, sinasabing wala daw lakas ang suntok ni Casimero. Round 3. Dito na natikman ni Micah ang totoong bangis ni Casimero pag binabantaan. Mula sa kombinasyon ni Alas, sa pool si Micah, at bago pa tuluyang bumagsak, tinigil na ng referee ang laban. Panalo si Casimero by technical knockout sa round 3 at matagumpay niyang nadepensahan ang WBO title. Ngayon ang tanong, paano kung ganitong suntok ang tumama kay Inoue? Matatapos pa kaya nito ang laban? I-komento niyo na yan sa baba. At banggitin niyo na rin kung taga-saan kayo para makita natin kung hanggang saan umaabot ang suporta ng mga Pinoy fans kay Casimero kontra Kameda ngayong Oktubre 25, 2025. Bishkek Arena, Kyrgyzstan. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.